Isa pang sunog ang sumiklab kanina sa isang warehouse sa Santa Rosa, Laguna. Sa lakas ng apoy, mahigit 30 fire trucks ang rumisponde. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Nabalot ng makapal na usok ang buong compound ng isang electronics company sa Santa Rosa, Laguna mag-aalas 7 kanina umaga. Walang tigil ang naging pagbuga ng maitim na usok mula sa nasusunog na gusali nito. Bagay na nagpatagal din sa mga bumbero para apulahin ng apoy. Ang mahirap po kasi niyan, pagdating po namin sa area, malaki na yung apoy, so automatic. Mahirap pong pasukin yung area, una-una po makapal po yung usok. May mga styro po dyan, may mga finish product po, mga plastic, yung po yung mga laman po sa loob eh. Sa tindi ng sunog, itinaas ito hanggang ikatlong alarma kaya mahigit 30 fire truck na ang rumisponde. Itong gusali na umuusok pa ang sinasabing pinagmulan ng apoy. May lawak yan na 8,000 square meters at mayroong dalawang palapag na sinasabi ng mga bombero na sunog daw ang loob. Maswerte namang hindi na kumalat pa ang apoy sa iba pang building nitong compound. Sa manufacturing at storage area ng mga washing machine, pinaniniwalaang nagsimula ang apoy. Patuloy pang iniimbestiga ng sanhi nito. Wala namang nasaktan sa mga empleyadong nasa loob ng warehouse nang sumiklab ang sunog. Once na nagkaroon daw po nag-sound po yung alarm, nakita po nila na may apoy na. So automatic nag-evacuate na po yung mga tao. Ang napasok po kasi natin sa loob, totally damaged na po kasi talaga sa loob. So ngayon po i-identify po ng ating fire arson investigator kung saan po talagang area nagsimula. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang pamunuan ng electronics company. Hindi rin nila pinayagan ng media na makapasok sa loob ng compound. Aabot sa hanggang 50 milyong piso ang inisyal na halaga ng pinsalang idinulot ng sunog sa lugar. Hindi pa kasama rito ang mga natupok na finished products o ibibentang appliances sa loob. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.